Amen? Yes. Happy Father's Day pa rin. Sa lahat ng mga tatay. Alright, naroon mo musiba. Basta pagkakatli yung aking teksto ngayong gabi. No, at unahin po ito pong Matthew chapter 16 and verse number 4. Ako po ay inyong pong sundan. No, at ito po ay sinalita ng ating Panginoon during His earthly ministry. Samantalang siya po ay nakatayo sa harapan nito po mga unbelieving people sa kabila ng kanyang mga ginawa at sinabi ay hindi pa rin sila nananampalataya. At tinan niyo po ang salita ng Lord. In Matthew 16 and verse number 4. Okay, nakita niyo po? Matthew 16 and number 4. Alright, ready? Basa. A wicked and adulterous generation seeketh after sign, and there shall be no sign be given into it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Tinawag niya ito mga unbelievers na ito na wicked and what? Adulterous. Masasama at mapaki-apit. Also in the book of Mark chapter 8, 38. Mark chapter 8 and verse 38. Okay. Andiyan na po kayo? Mark 8:38. Nakita niyo po? Sabay-sabay. Alright. Ready? Basa. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation. Now, tinawag niya ito mga tao ito na what? Ano ang tawag niya sa mga tao kayang kanap ito? Yes, mapakiapid at makasalanang lahi. Now, Christian, now, hindi lingid sa ating alaman no, na tayo pinubuhay sa panahon ito when sexuality are rampant. Amen. Amen, Christian? Na parang normal na lamang halos yung kahubaran ng tao. Sex is found everywhere. Nakikinig ka sa akin? Amen? Sex is found everywhere. Sa television, sa magazine, sa internet, at maging sa inyong mga cellphone. Right? At kadalasan, yung mga nakikita natin dyan, nakikita nyo, ay nagkaganap sa pagitan ng mga hindi naman mga mag-asawa. Nakikinig ka sa akin? Now, ano ibig sabihin? It encourages what? Adultery. Alright? Now, ito'y sinulita ng Panginoon, no, sa harap ng napakaraming tao. Anong tawag niya sa mga tao ito? Wicked and what? Adulterous. Okay? Wicked and adulterous. No? Now, ngayon, kung yung panahon yun ay talamak, diba? How much more ngayon? Ano yung sabihin? Amen. Amen? Now, isang katotohanan that we live in a world where nearly, 50% ng tao ay talagang masabi natin they committed adultery na parang normal na lang. Alright? Now, in Matthew 5:28, tingnan po ninyo, kaya binigyan ko sa inyo kaninang umaga na na-esposa kung pwede lang lahat ng miyembro ko narito ngayong gabi. Matthew 5:28, Matthew chapter 5 and verse number 28.
Andiyan kayo? Okay, tayo po lahat. Alright, ready? 27 to 28, tayo lahat. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. Huwag kayong mga nalunya. Okay, 20. But I say unto you, sinasabi ko sa inyo, sino man ang tumingin na may pagnanasa sa isang babae ay nagkasala ng adultery already sa kanyang puso. Kaya sabi ko, di ba? 50% ng mga tao ngayon ay nakakagawa ng pakikiapin. Alright? Now, okay, yun ang concern natin. Okay, kaya ibig ko, dito lahat ka ng membro natin. Honestly, talaga ako ay nababaga, ako'y nagtakot sa mga membro ko. Are you doing that? Amen? Amen? So, kaya idagdag ko kasi dito. Itong mga nakaraang buwan. Okay? Ako ay nakakita ng mga gantong pangyayari sa mga taong kilala ko. Alright? Kaya talagang sabi ko ay ibig ko na muli tayong mag-usap patungkol sa gantong bagay. Muli natin pag-usapan itong ikapitong utos ng Diyos. Exodus chapter 20 and verse number 14. Dahil ko nakakalimutan na sumagunit kay Brother Emerson, kasi na magagaling sa computer. Pinapahit ko kanina sa rumban, Brother Emerson, na yung aking mga pinapalo ng mga churches at pastor, sabi ko ay updated, Brother Emerson, yung kanilang Facebook, updated naman. Pero, hindi ko kayo, pero may mga video doon at mga picture doon na naniniwala ako hindi pa nilagyan ng pastor. Okay? Kasi so updated yung kanilang picture, no? Pero bakit meron gano'n? Okay, sabi ko, ang ibig sabihin ito is pa, yung may-ari, hindi niya alam. Nakikinig ka sa akin? Maaring kapag tinitinin niya, wala. Pero kapag sa iba, naroon. Kasi sabi ko, baka yung Facebook ay gano'n. Okay. Now, kaya nga talagang nakakapangamba. Nakakapangamba. Okay? At saan pa natin matutuhan? Pakinggan, na itong kasalanan ito ay hindi kailanman magiging katanggap-tanggap sa harap ng ating Panginoon. Amen. Right? Senador man, congressman man, presidente man, ang gumagawa nito, hindi ito kailanman magiging normal. Right? At tayo bilang Kristiyano, hindi tayo dapat masanay sa ganitong mga nagiging sa ating. Amen. Exodus chapter 20 and verse number 14. Ay napulahan. Ito po yung ikapitong utos ng Diyos. Ready? Basa. Thou shall not commit adultery. Panginoon, sa iyo po kami lumalapit. Kung kami lang, Lord, wala kami magagawa. Nasa iyo ang tagumpay, nasa iyo ang pangunawa, nasa iyo ang kaunawaan, nasa iyo ang kaliwanagan. Ito, kami po yung pakalinisin, Panginoon, ang church nito sa Calvary Santa Cruz, ang Calvary po sa Lumban, sa Angeles, maging doon po sa church na pinapastoran ni Brother Wilson. Lord, ingatan mo po kami, bawat membro, bawat ama, bawat nanay, bawat kabalan, pakaingatan mo, Panginoon.
Huwag matukso, huwag mapaglugian ng kalaban. Ako gamitin mo lamang, Panginoon Diyos. Inihiling ko lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, gagawin natin na parang seminar ng ating pag-uusap. Ano po? Now, gagawin siya, okay, ito yung ating title, Thou shall not commit adultery. Nakikita natin, ang aking nahihingin kami ay upang ipakita ko the destructive power of adultery. The destructive power of adultery. Alright? No, hindi lingid sa inyong kalaman na mayroong tatlong simbahan na dati po'y talagang magiting, mainit, wala na. Alright? Bakit? Sapagkat ito po'y binasa ng kasalanan. Alright? Yes, kasi adultery is a destructive sin. Ito po'y talagang mapangwasak. At hindi ko makita niyo po, no? That adultery is a sin. Number one, against your spouse. Okay? Ito yung kasalanan laban sa iyong asawa. Adultery does incredible damage. Ito yung nidulot ng mas na matinding pagdurusa, hirap, sa partner sa buhay. No, tatalo dito, kapag ang isang lalaki at babae ay ikinasal na, sila po ay nagiging isang laman na laman. Okay? Ang pastor, ang judge, ang mayor, ang nag-i-initiate, katapot ang Diyos ang tunay na nagkakasal. Ang Diyos ang nagbibigkis. Ang Diyos ang nagtatali sa dalawa. Kaya sila ay naging isang laman na laman. According to Genesis chapter 2, verse 24. Okay? Pinagbigkis, pinagtali, pinapaging isang laman. Okay? Dapat kapag yung isang partner ay magtataksil, yung bigkis, yung tali ay nakakalan. Nakikinig ka sa akin? Amen? Ay, ito po yung nakakala. Alright? Okay? Kaya po ito po isa talagang destructive. No? At to be very powerful yung adultery upang sirain yung pagkatao ng isang tao. Yung biktima. Yung napagtaksilan. Nakikinig kayo? Yung biktima, kadalasan po talaga dumadalas ng matinding kalungkutan, depresyon, at kawalan ng tiwala sa kanyang sarili. Nakikita niyo po ako? Are you listening? Para bang ang ibig sabihin, wala pala akong kwentang tao. Okay? Nawawala yung kanyang tiwala sa sarili. Ang tingin niya, wala siyang halaga. Sabagat nasira yung kanyang pagkatao. See? Kaya adultery is a sin against your what? Spouse. Okay? And it destroyed trust. Tiwala. Maging yung kanyang mga anak ay sira na yung tiwala sa kanya sapagkat na-commit na itong adultery. Wala na yung galang, wala yung tiwala. Remember si King David, great man? Ay palamig? Pero sapagkat nagkasala siya nito, yung kanyang anak na si Absalom ay sinikap na maagaw yung kaharian sa kanya. Bakit? Wala na yung trust, wala na yung respect sa ama. Sapagkat nakumit na yung what? May isang simbahan sa Dasmariñas, Cavite. Ganito nangyari. Okay? Kaya ang ginagaw mismo nung kanyang anak, yung pulpito sa kanya. Arinig sila? Arinig niya? Kaya nga, akin Krishna, hindi ko malamig na God is still against adultery. Okay? He still hates it. At kaya talagang ipinagawa mo, hatulan niya. Yung nagkasala. Hebrews 13, verse number 4, marriage is what? Honorable, and the bed undefiled. But whoremonger and
adulterers, God will what? God will judge. Amen? Sapagat yung pag-aasawa, marangal yun eh. Nakikinig kayo? Marangal sapagat Diyos mismo ang nag-design yung kasal. Amen. Kaya honorable yun eh. Amen? Amen? At pag sila mag-asawa na, anuman ang gawin nila, mag-wrestling man sila sa bed, magkakatamo sila, walang masama, walang kalumihan. Amen? The dead undefiled, but whoremonger and adulterer, God will judge. Amen? Kaya ang ibig ko, may ingatan kayong lahat. Ibig mo, ingatan ang mga tao, ingatan kayong lahat. Okay? Kahit ito magsusulputan ito ng isang araw mag-aasawa. Ibig ko, matuto kayo mabuti. So adultery is against their spouse. And secondly, it is against yourself. Your spouse, and yung pangalawa, yourself. Okay? You see, yes, it creates incredible damage. Mismong sa iyong sarili. Kung gagawin mo, mawawasak ka. Alright? Okay, maging sa gitna ng mga Kristiyano, maging sa gitna ng mga banal ng palataya, ng church, ito po yung nagre-resulta, okay, ng pagkasira, ng testimony, ng church ng Panginoon. Alright? And that manifestation, ito po yung napaka-importante. Kita niyo, okay, adultery among believers is the result. It is the result of being in a backslidden condition. Pakibasa na? Adultery among the believers is what? At ito yung result ng alin? Backslidden condition. Alright? Okay, for example, yung Matthew 5:28, kapag nagsimula ka ng lagi kang nanonood nun, Kristiyano ka nanonood ka ng porno. Nakikinig ka sa akin? Kristiyano ka, yung cellphone, puro katampalasanan. Kaya pag tinatago mo, nakikinig kayo sa akin? Nag-iingat ka ng mga picture, ng mga video na kanya, nakikinig ka sa akin? Na anong tawag siya? Backslidden ka na, hindi ba? Yung puso mo nakatalikod na, madumi na sa Panginoon. Okay? Amen? Maniwala ako nakakapag-pray ka pa ng maayos. Nung miniwala ako siya nakakapagbasa ka ng Bible na maayos, kung napakadumi ka yung puso. Kaya hindi ka nakakapagsumbini. Paano bisa? At yung pagdala mo sa church, ay what? Okay? Hila mo na lamang yung sarili. Yung pagdala mo sa church, ay what? Para bang habit mo na lang. You see? Nasa church ka, pwede kumawit ka sa kuwan. Pero meron ka na, pero yung puso mo nakatalikod na sa Panginoon. Ano susunod nun? Ano sunod nun? Makikisama ka na sa mga barkada mo, para sa katrabaho mo, sa kaklase, makikisama ka na. Tama ba ako? Di ba alam eh? Sapagat mahina na yung iyong Christian life, mahina na yung prayer mo, mahina na yung Bible mo, yung pagdawin mo sa Spirit na lamang. So napakalambot mo na. Para isang araw, alokin ka ng isang lagok na beer, iinom ka. Ano sila? Amen. At sa bandang muli, nakikinig ko ba kayo? At sa bandang muli, meron ng babati sa iyo na ang ganda ng buhok mo, gusto ko mata mo, gusto ko ang ilong mo. Yung pala kanibal. Ayun na. Nakikinig ka sa akin? Binibiro-biro ka na. Okay? Binabangga-bangga ka na. Nakikinig ka sa akin? Binabangga-bangga ka na. Okay? Isang araw sa pakikihangan naman, no? Nagka-problema kayo ng mag-asawa, okay? Dadaing ka sa kanya ngayon. Ayaw na siya eh! Inis ko, namin naman ako, bakit? Hindi ako nakanawa. Ganun ba? Bakit ang problema niyo pa? Nag-share ka na ng problema mo. Doon sa walang iyak.
Nag-advise sa'yo, buti ka pa naluwaan mo, nagsimula na yung affair. Alisin ulit. Ang tawag doon, emotional affair. At yung problema yung mag-asawa, isinishare mo sa kanya ngayon. At nag-a-advise siya sa iyo, nakatanggap-tanggap naman siya. Banda mo ulit, nami-miss mo na siya. Hoy, hindi ko kayo tinutulungan. Inaalalahanan mo kayo. Okay? Kamustahin mo yung iyong spiritual life ngayon? Yung bang prayer life mo, mainit? Yung ibang person Bible study, sa magbasa ng Bible, kumakain ka ba spiritual? Yung bang pagdala mo sa church, pagpapala sa iyo, nasasabit ka ba? Kinakausap ka ba ba? May natutuhan ka ba? Nahahanap ka ba ba? Adultery among the believers is the result of what? Being in what? Backslidden condition. Okay, lagi tayong pinapalalahanan. Huwag kang magtatanging ng kasalanan sa iyong puso. Amen, Giselle? Amen? Huwag kang magtatanging. Ano mga kasalanan? I-confess mo kagad. Agree to God that it is sin. Huwag kang magtatago ng kasalanan sa Panginoon. At huwag kang maglilihim sa iyong asawa. Amen? Listen, hindi ako nangungusap sa lalaki na. Ha? Ako nangungusap sa lahat sa inyo. Babae ka man, lalaki ka man. Kung ikaw ay ginang na, huwag kang tatanggap ng biro sa lalaki. Kung ikaw ay ginang na, hindi tama, mali na may kabarkada kang lalaki. Hindi tama, mali na may kabiro kang lalaki. Ang dami lamang bibiro at pupulit ng kagandahan yung mister mo. Magpapaganda ka lang, magpapabago ka lang, at magpapaayos ka lang mo. Hindi para kanina pa ba? Hindi para sa mister. Amen? Di ba lang ba maamoy kang mapanghin sa opisina? Basta mahalaga, mabago ka sa harap ng asawa. Tama ba ba? Sagot kayo. Totoo yan, di ba? Pag kamalingan ka, may kapaganda ka na para sa iba. Apa? The moment na humina yung prayer life mo, devotion mo, church mo, solidity mo, giving mo, okay? Nakapuntos lang tayo. Kaya, ulit-ulitin niya. Okay? Ulitin yung atake, no? Gagawin niya ito, okay? First attack, second attack, third attack, fourth attack, hanggang mahina. Then darating na yung tukso sa'yo, hanggang sa mahulog ka na sa matinding pagkakasala na magwawasak ng iyong sarili. Okay? Now, yung Matthew 5:28, nakita niyo? Anong nakita niyo po? Adultery is as much as a matter of heart and mind and flesh. Amen? Sa iyong puso, nagkasala ka na. Now, Proverbs chapter 9, chapter 6, tingin po. At hindi ko makita niyo po yung kapalit kapag ka ito'y iyong ginawa. Okay, Kawikaan chapter 6. Chapter 6, 26 hanggang 33. Sundan niyo po kapatid. Kawikaan chapter 6, 26 hanggang 33. Okay, nandiyan po kayo? Verse 26. Okay, di ba? Okay. That is number 24. To keep, okay. 23. For the commandment is a lamp and the law is what? Light. Tumutok ito sa word of God, ha? Amen? Amen? And the reproof of instruction are what? The way of life. Diba? Amen? Kapag yung Bible, ipinangaral ng matalinong pastor. Amen? Ito ba yung way of what? Way of life. Now,
24. Okay, para saan ang review? Para saan ang Bible preaching? Para saan yung Word of God? Para saan? 24, para saan? To keep thee from what? Evil woman. From the flattery of the tongue of what? Strange woman. Now see, ano yung strange woman? Ha? Ano yung strange woman sa Bible? Ano yun? Ha? Seductress. Ano yung strange woman? Seductress. Mapang-akit. Ha? Now, 25, anong bilin ng Bible? Gaano man siya kaganda? Gaano man siya kaputi? Gaano man siya kabango? Anong sabi ng Bible sa'yo? Last not after her beauty in thy heart, neither let her take thee with what? Tignan mo, kung siya may pakindag-kindag, kung yung patalo ka pa ng kanyang mata kasi haba ng walis ng kalan. Nakatitig mo sa dito? Verse number 26. Ano yan kayo? Pakibasa. Sapagkat dahil sa isang masamang babae ay walang naiiwan sa lalaki, kundi isang putol na tinapay at hinuhuli ng mga ngalo niya ang mahalagang buhay. Kita mo? Nahulog na siya. 27. Can a man take fire in his bosom and his clothes not be burned? Sinong tao ang maglagay ng baga sa kanyang kandungan na hindi masusunog yung kanyang suot? Sinong matinong lalaki na may kakandung sa'yo ang hindi ka maiihi? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig mo sa Bible? Okay. Kaya sabi ni Pablo, touch na, huwag kang hahawak sa babae, huwag kang bibigyan kabiyak. Okay. Number 28, can one go upon hot coals and his feet not be burned? Sinong lalaki? Sinong babae? Ang makikipagkurindingan ka sa hindi mo naman kabiyak na hindi ka masusunod. Dati yung pinag-uusapan? Amen? Tama? Ano ang Bible? Okay. Alright, so, he that goeth into his neighbor's wife, whosoever toucheth her. Kita nyo? Ha? Okay? Gayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa. Sino mang humipo sa kanya ay hindi maaring hindi mapaparusahan. Okay? Whosoever toucheth her shall not be innocent. Number 30, men, do not despise a thief if he steals to satisfy his soul when he is hungry. Okay? Amen, listen? Amen? Number 30. Okay, hindi hinahamak ng tao yung magnanakaw. Kung siya magnakaw, kapag dahil sa gutom. Ibig sa inyo, pwede mo unawain. Tama, ba't mali? Pero, maunawaan mo. Gutom eh. Nagnakaw. Kasi what? Gutom. Kasi what? Ba't nagnakaw? Kasi gutom. Okay? Number 31. Pakalakas. But, yes, kung si mahuli, isasauli niya ito ng makapitong ulit. He shall give all the substance of his house. This is meaning to say, pwede pa siya magbayad. Kung nagnakaw lang siya, pwede niya isauli. Tama? Tama ba? Tama. Or is verse 32, nakakatakot talaga, 32. But whoso committed adultery with a woman, lacketh what? Lacketh understanding. He that doeth it is what? Destroyeth his own soul. See that? Okay? Ngunit siyang nangulo niya sa isang babae ay walang talino, mangmang siya. Ang gumagawa nito ay nagpapahamak ng kanyang sariling kaluluwa. No, bakit sinabi ng Biblia,
he that doeth it destroyeth his own soul. Bakit? Because he sinned against Almighty God. Maliwanag ba? Sapagat yung kanyang pagkakasala ay pagkakasala niya hindi lamang laban sa kanyang spouse, hindi lamang laban sa kanyang sarili, ito laban sa makapangyarihang Diyos. Okay? Now, alam niyo, minsan, inaakala ng marami na itong gantong pangyayari ay nagaganap lamang sa mga tao. Nakikinig ba kayo? Ha? Minsan, marami ka nag-aakala na itong gantong adultery ay nagaganap lamang sa mga tao who are living in unhappy marriage life. Okay? Yun ang akala nila. Ha? Kaya nagkakaroon ng affair sa iba. Pero hindi totoo pala. Sapagat karamihan, malalaman naman ninyo, bagamat may happy marriage, ay nahuhulog din sa akikiaki. Kaya, anong kailangan? Anong kailangan natin? Okay, let us make our marriage life a fail-proof. Iba namin, kung mayroong bulletproof na kotse, dapat meron din marriage life na a fail-proof. At kinanlayunin ko itong ito. To make marriage life a fail-proof. Okay? Kaya nga, yes, adultery is against your spouse. It is against yourself. Okay? You see? Naroon yung pagkasira ng pamilya. Okay? Madalas yung mga anak ang talagang labis na naapektuhan. Diba? Kapag nagkaroon ng pagkakahiwalay. Kapin eh. Ang pagkasira ng pamilya, ano pa? Hirap ng kalooban. Ako niyo pa ako? Number one? Pagkasira ng pamilya. Pangalawa, hirap ng kalooban. Siyempre, sa pagkakagawa nito, talagang nakadama siya ng insecurity at talagang malaking kahihiyan. Liwanag na, hindi hirap na mabuhay. Pangatlo, pagkawasak ng sarili. Liwanag ba? Wala na siyang karangalan. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Kung ikaw ay preacher, kung ikaw ay pastor, makakapag-preach ka ba ba? Nakikinig ka sa akin? Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Nagkakahiwa-hiwalay mismo yung mga grupo ng pastor dahil sa yung iba, parang okay lang. Pero maliwanag ang sabi ng Bible sa pastor, no? Dapat iwan, okay? Hindi ka masusubatan. Amen? When it comes sa itong bagay, you are what? Blameless. Yung sabi ng Bible, nung mahulog si David, in 2 Samuel, chapter 12, and number 14, sabi ng Diyos kay David, 2 Samuel 12, sabi niya, kay David, for thou didst it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. David, ginawa mo ito secretly, pero ito'y mahayag sa buong Israel. Ito mo, hindi ito maitatago. Okay? At talagang kukutiin, dalahin din siya. Maging namang hindi mananampalataya. Kaya daroon ng pagkasira ng pamilya, daroon ng hirap ng kalooban, at daroon ng pagkawasak ng sarili. Yes, adultery is a destructive sin. And it's against your spouse. Ano pa pangalawa? It's against your what? Yourself. Okay? Talagang mismo yung sarili mo ang sinira mo na. Amen kasi? Kaya na,
Kaya we are to be on our best guard at all times. Okay, ano sabi ko? We are to be on guard, on our best guard at all times. Sabagat talagang sagana ito eh. Alright, ano sa sabihin normal na sa harap ng mga unbeliever, pero hindi ito kailan magiging normal sa ating mananampalataya. Sabagat hindi ito kailan tatanggapin ng ating Panginoon. Amen. In Job 31, ibig ko bakit po na, yes, we need to covenant together. No? Okay? Magkaroon na ng covenant together, kasama ng ating partner, and vow to God, na tayo'y magbabantay ng ating mga tahanan. Amen? Against adultery. Okay? Job chapter 31, hindi po, Job 31. The book of Job 31. Okay na kayo po? Job 31. Meron tayo brothers din. Job 31, 1 to 11. Nandiyan po kayo? Sabihin niyo po ako. I hope na makita niyo po at maunawaan po niyo. Okay. Sabi niyo, I made a covenant with my what? With my what? Hands. Diba? Nung si David, ganito rin siya. Nagkaroon siya ng covenant sa kanyang mata na hindi siya titingin sa mga wicked things. Yan na? Hindi ako manonood. Hindi ako titingin. Hindi ako magbabasa. Natutumi lang ang iniisipan. Ni Job, I made a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? Ano yan? Oh, okay. For what portion of God is there from above? And what is inheritance of the Almighty from on high? Is not destruction to the wicked and a strange punishment to the workers of what? What? Iniquity or adultery. That not he see my ways and count all my steps? If I have walked with vanity, or if my foot hath hasted to deceive? Alam ni Job na wala siyang maitatago. Lahat ng kanyang ginagawa, naging ang kanyang iniisip ay pagong alam na lahat ng Panginoon. Kung natin kakalimutan yun, wala tayong pwedeng itago sa harap ng ating Diyos. Okay? Verse number 9. Number 9? Number 10? Ay lahat. If my heart have been deceived by woman, or if I have laid wait at my neighbors, then let my wife grind unto another. Let others bow down upon her. For this is an heinous crime. Kita po yan? For it is what? Ano? Heinous crime. Yet, it is an iniquity to be what? Punished by the judge. Yeah, we are to be on our best guard at all times. Yan ang isa? Amen? Amen? Bantayin natin ang ating mga mata. Bantayin natin ang ating isipan. Alright? Amen isa? Amen isa? Hindi lamang yung ating sarili, pamilya, of course, maging ang ating church. Tanginig sa akin? Maging ang ating church. Ingatan ating siyang bantayan. Sayang ang hirap natin pare-pareho. Amen? Sayang yung ating mga sinimula. Okay? Tandaan niyo po, inagagdag ito, no? Immorality sa buhay ng church member can tarnish, no, God. Okay? Ito nabibigay dunis sa church ng Panginoon. Ang hilig ka sa akin? Ano ka siya? 1 Corinthians 12:26. Hindi po. 1 Corinthians 12:26.
kayo ay isang katawan lamang kay Kristo, and whether one member suffer, sunod, all the members suffer with it, or one members be honored, all the members rejoice with it. Kita mo? Halos pagkakasala ng isa, damay ang lahat. Diba? Naliwanag ba? Naliwanag ba? Kaya nga, listen, nakikinig ba kayo? Kaya nga, huwag mong iisipin kailanman na yung gagawin mong kasalanan ay private thing. Huwag. Ha? At huwag mong isipin ito po'y affair na pwede mong itatago. Hindi mo maitatago. Ha? Okay? It damages the name of the church and the ministry. Okay? Kaya nga sa Ephesians 5 verse number 3, tayo po ay binigyan po ng babala ng Lord na huwag man lang tayo mapagbintangan na ito'y ating ginagawa. Pastor, kung gagawin mo pa, Lord, huwag man lang kayo mapagbintangan. Alright? Ephesians chapter 5 and number 3. 5:3. Alright, nandiyan na po kayo? Ready? Basa. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name among you as becoming sins. Ang ginamit naman salita rito ay what? Sa halip na adultery ay what? Fornication. Nakati po? Ang pakikiapid o adultery ay ginagawa ng merong asawa. Dapat nagkaroon pa siya ng offense. Ang fornication naman ay ito po'y pagkakasal ginagawa hindi naman sila kasal pero nagtatalik sila. Ito po'y marumi, masama sa paningin ng Diyos. Okay? Kaya nga lagi rin, di ba? Kung kayo po'y mag-sweetheart, at hindi kayo makatiis, mag-asawa na kayo. Amen, Krista? Amen? We are to be on our best guard at all times. Okay, yes, Christian. No? Adultery is a sin against your spouse, it is sin against yourself, and thirdly, it is a sin against your Lord and Savior, Jesus Christ. Ito po'y kasalanan laban sa ating Panginoon. Ha? Okay. Kaya nga, kung meron mang pangunahing kadahilanan kung bakit tayo dapat umiwas, lumayo sa adultery, ito po'y walang iba kundi ibig natin mabigyan lugod ang ating Panginoon. Amen? Amen? Ayaw ko niyan, lalayo ko dyan, hindi ko gusto mangyari bagay sa mga nais ko malugod ang aking Diyos. In Genesis chapter 39 and verse number 9, itong si Joseph, tinutukso ni Mrs. Potiphar. Inaakit siya, Joseph, halika, sipingin mo ako. Joseph, halika Joseph, hiluran mo ako. Nakikinig kayo? At kung ayaw siyang magbigay ni Joseph, hinilan niya si Joseph. Alright? Now, anong sabi ni Joseph sa kanyang paulit-ulit na panunukso kay Joseph? Anong sagot ni Joseph sa kanya? Chapter 39 and verse number 9. Basahin natin. Okay, Genesis chapter 39 and verse number 9. Anong sagot ni Joseph? Bakit hindi niya gagawin ang adultery? Anong kanyang sagot? Verse number 9. Tayo lahat, there is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. Asawa ka ng aking amo. How then can I do this great wickedness and sin against God? Itin mo, ayaw niya magkasala laban sa Diyos. Alright? Ha? Okay. Tapos sa Bible, pinakita that
adultery was considered a great sin. Malaking pagkakasala. Also in the book of Leviticus, chapter 20, and verse number 10, adultery during the Old Testament times was punishable by death. Tinawag itong heinous crime. Karumanduman ng pagkakasala. At ito po talaga may kaparusahang kamatayan. Tingnan po, Leviticus chapter 20 and verse number 10. Hindi ito maliit na bagay sa Lord. Leviticus chapter 20 and number 10. Sabay-sabay nga po tayo. Nandiyan na kayo? Leviticus 20 number 10. Nandiyan na kayo? Okay, ready? And the man that committed adultery with another man's wife, even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and adulteresses shall surely be put to death. Alright? Silang dalawa ay parehong parurusahan ng kamatayan. Okay? In 1 Corinthians 6, 9 to 10, ipinakita na itong kasalanan na isa sa mga hindi magmamana ng kaharian ng langit ay itong mga adulterer. Alright? Ito po yung heinous crime. Ito po yung kasalanan na pinakita naman na ang tanging lalong nakakakumit ay ang mga hindi mananampalataya. Silang hindi magmamana ng kaharian ng langit. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10. Nandiyan kayo? Ready? Pakibasa ng lakas. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Alright? Okay? Silang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Neither fornicators, neither what? Idolaters, nor adulteresses, nor homosexual, nor abusers of mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit what? The kingdom of God. Kita mo? Isinama itong mga adulterers sa mga taong hindi magmamana ng kaharian ng langit. Alright? Kaya sabi ni Pablo, okay, kayong mga taga-Corinthians, ang ilan sa inyo, ganyan kayo dati. Nasabi sa verse 11, ganyan kayo dati. Verse 11, and such were some of you. But yan what? Kayo'y nahugasan na. Ano pa? Kayo ay pinapaging banal na. Ano pa? Kayo ay pinapaging saktan na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu ng ating Diyos. Kaya nga, ito ay kasama sa Ten Commandments. Thou shall not commit adultery. Alright? Now, Christian, itong ikapitong utos nito ay binigay ng Diyos at ito may utos ng Diyos laban sa pakikiapid. Tama? Ito po yung binigay ng Diyos bilang isang proteksyon. Bilang proteksyon sa sagradong institusyon ng pag-aasawa na mismong Diyos ang siyang nagtatag. Ibig sabihin? At ang kanyang layunin ay what? Panatilihin buo, hindi kayo? Ligtas at puno ng tiwala at kasayahan ang bawat tahanan. Okay, ito yung layunin ng ikapitong utos. Thou shalt not commit adultery. Okay? Kaya nga, ngayon, what can we do? Ano ang ating gagawin para kayo makaiwas sa trap na ito ng adultery? Ano ang ating gawin?
upang ating maingatan yung ating pamilya, yung ating sarili. Amen? Ang ating gawin. Okay. Bibilisan ko lang ito. Ilagay na rin niya. Number 1, walk with God. Okay? To avoid adultery, number 1, pagkalakas, walk with God. Amen? Amen? Pray. Read the book. Amen? Walk with God. Mabuhay kang para sa Diyos. Okay? Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Pangalawa, avoid suggestive activities. Are you with me? Avoid suggestive activities. Huwag na huwag kang manonood, huwag na huwag kang tititig sa masama na magiging sanila ng pagdudumi isipan mo. Amen? And then, avoid flirty relationship. Yung mga mapanukso, lalaki man o babae man yan, lumayo ka. Nakikinig kayo sa akin? Kasi, sabi ko sa isa nating mahal ng miyembro, pagkapalit, nakapalita ko, sabi na, may mga bumibiro-biro doon sa yung mga lalaki dyan sa trabaho mo, ay may mga asawa. Huwag kang pabiro, ha? Sampalin mo agad. Dampunin mo yung bakyan mo. Biro ko lang yung dalawang hindi dapat. Ngayon, baka mahulog ka. And kasi, kayo rin mga lalaki, kayo rin mga mister, pagbuhat ko ng ating mga mga maubin yata pa. Baka may kikibog-kibog sa inyo, lumayo ka. Okay, lumayo ka. Okay. Baka may mga kinapusap ka, may mga kinapusap ka, hataw-hataw pa, atong tali ka sa mukha ka. Lumayo ka. Ano, nakikinig ka sa akin? Lumayo ka. Kaya sabi ko, avoid what? Avoid flirty relationship. Amen? Kapag lagi nag-chat-chat sa'yo, pupuntang gabi, pabasa mo kay misis mo. Huwag mong itago. The moment na nagtatago ka ng mensahe ng isang babae, delikado ka. Kaya huwag kang iba yan. Hindi na wala ka sa akin. Malapit ka na. Malapit ka na. Kaya maging kayo rin ng misis. Huwag kayo magtatago ng mensahe na hindi mo ng partner. Okay. Avoid what? Flirty relationship. Amen? Amen? Huwag kang makikipagtagpo sa opposite. Amen? Kung talagang kailangan isama mo ang iyong asawa. Ikaw naman asawa, makinig ka mabuti. Huwag kang maarte. Buti kayo sinasama ka eh. Gusto mo lang pala sa Quran? Nakikinig ba kayo? Sinuso ko. Samahan mo partner mo. Huwag kang nalaman mo. Iwan mo yan. Sinasama ka na nga eh. Pag di ka naman sinunod, tatampo ka. Buksunod mo. Ari mo ba? Samahan mo. Kung hindi ka pwede, yung anak mo. Kung hindi ka pwede, yung nanay mo. Mga lolo mo, isama mo. Lahat. Kayo. Para hindi ka na yayayain. Ari mo ba? Hindi ka kaunti, nahulog na. Hindi ka kaunti. Hindi ka kaunti yung pamilya na wasak. Hindi ka kaunti yung mga simbahan. Wala niyo yung tawag ng Diyos. Avoid flirty relationship. Amen? Amen? Bakit ito na isang danger kapag yung may asawa ka na, yung ang ganda mo parang di mo malaya, boring. Hindi dapat mangyari. Hindi dapat mangyari. Hanggang isa na yun. Matanong kita. Ikaw ba pinikot? Hindi po. Niligawan mo pala eh. Tapos kinareklamo ka. O di sana kung pinikot ka, tinutukan ka ng patalim. Hindi naman. Nanligaw ka. Ang kulit mo nga eh.
kapal nga ng mukha mo eh. Pwede ba yung bahay ba? Nagkatulong ka na, totoo lang. Matutulog na yan, doon ka pa. Tama, totoo, di ba? Hindi pinagkakabulo ka. Alam mo ka na dito, hindi ka kumakain. Uuwi ka na sa bato, dito ka na naman. Tapos banda mo na yung nakakasal, iba na itong dami. Salamat na lang, meron tayong Calvary nagpapalas. Maging warning din sa atin na mahalaga yung ang pinaka-masaya mo sandali pag namamasyal ka, kasama ang pamilya. Huwag mangyari na mas masaya ka na kasama mo iba. Kasi kapag ganyan ang danday mo, makinig ka mo sa akin, malapit ka na. Kaya sir, pinakamasaya sandali ko, namamasyal ka ng kaninilapin. Ang aking mga anak, andyan pa si Moto, andyan pa si Shio. Yun ang pinakamasaya sandali sa buhay ko. Okay. Pag hindi ako kumakain ng Korean, sama, sige. Okay. Hindi ako bilis na ramen, hindi siya sama, sige. Basta't masaya kayo, masaya na rin ako. Amen? Basta meron lang akong kape. Kape pinapay. Parang lamay. Kasi pagkahanap ko pa ng ibang kabarkada, ayun ang pamilya mo, hindi ba? Avoid flirting relationship. Amen? Beware that you never just play around. Huwag mangyari lang, kinesting ko lang, sinusubukan ko lang kung ako'y may agimat pa. Kahit pangit ka, papupugiin ka na sa kanas. Totoo yan pa rin. Totoo yan pa rin mga sa akin. Okay? May mga pastor na nahulog, pangit. Inestigin ko magana. Siyempre, talino ka ba sa kanas? Kahit pangit ka, papupugiin ka. Masira lang kayo. Masira lang pamilya mo. Avoid flirty relationship. Amen? Amen? Kaya blessing yung mga mag-asawa na partner kayo sa kabuhay. Blessing yan. Kaya lagi magkasama. Amen? Isa sa magandang gusto ko lagi makita yung mga mag-asawa lalakad, lagi magkahawag kamay. Amen? Kaya lagi kayo magkahawag kamay. Hawag kamay. Tatawid sa kalsada. Amen? Hawag kamay. Tatawid sa ilog. Hawag kamay. Maganda yung lagi kayo magkasama. Hindi ka naghihiwala. Amen? Para walang matadalang agos. Okay? Ano man ang mangyari, huwag kayong maghihiwalay sa higaan. Nakikinig ka sa akin? Ano yung sabihin? Baka meron na, ha? Huwag mangyari. Huwag mangyari. Ano man ang mangyari, huwag kayong maghihiwalay. Ang likod sa higaan ito, ako malikot ako. Parang ang aso ko. Kailangan mo makapitong ikot ako bago ako. Yatipin mo, dati naman, dapat meron ka sa higaan. Pero biro lang yan. Biro lang yun. Meron ka sa higaan. Talagang nag-ainat ko ako. Pero pagbatak tayo, bago ako makatulog talaga, sampag pitong ikot mo. No. Avoid flirting relationship. Amen? Amen, isa?
Count the cost. Okay? Alright. Okay? Isipin mo pag ito'y nakamit mo. Isipin mo mangyayari sa pamilya. Isipin mo ang sasabihin ng mga taong nakakilala mo. Isipin mo na. Isipin mo. Okay? Isipin mo yung damage na idudulog dito. Sa buhay mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa church mo. Isipin mo. Count the cost. Amen? Kung ikaw ay Bible preacher, makakapag-preach ka pa ba? Makakapag-advise ka pa ba? Makakapag-solving ka pa ba? May magtitiwala ka ba sa'yo? Sabi ko nung ano natin, nasa lugar tayo. Tapos ba, gusto ko si Noel na, si Pastor Noel na yun sa diba? Kung ako, meron ka mag-anak doon sa church na yun, sabihin ko talaga, okay, mas kayo dyan. Pamangkin ko lang, na-member doon, tapos sabihin ko, pamangkin, huwag ka na dyan, dito ka. Malis ka na dyan. Gusto niyo? Countdowns. At higit sa lahat, love your mate only. Pakibasa ka na malakas. Love your mate only. Amen? Wala kang ibang pakakaibigin. Papahalagaan. Itatangin. Amen? Parakalalan. Itataas. Amen? Kahit mataba. Itataas. Amen? Bakit ganyan? Siya lang. Amen? Amen kasi wala akong ibang ibig. Maamoy na mabango. Siya lang. Love your mate only. Amen? Wala nang pinakagwapo. Parang si Adonis. Parang si Bato. Hindi ba? Amen? Amen? Ibang yung mukhang yan ang talagang sabi ko sinapasok ko, yung itong mga lalaki na yung parang kodratong mukha, yung gawin maapil eh. Sabi ko, sino maapil mukha doon na? Dali mo. Kaya pasok na yun, yung mga pangahan. Dahil nagkapatibukan yung pangahan. Mapasok na yun. Isipin mo na lang, di ba? Yung taong yan, na talagang inibig mo, di ba? Talagang sinuyo mo, pinangarap mo, kinasabikan mo, na pag nag-uusap kayo, akala mo nakakadalawang oras pa lang kayo, pero isang buka, kalahating araw na pala, ngayon partner mo na, asawa mo na, katabi mo na, at talagang binigyan pa kayo ng mga anak. No, bakit ka pa mag-trip? Okay? Bakit ka pa huhukay ng ibang balon? Ayan na siya. Inilis na. Kaya nga ulit, thou shall not commit adultery. Magbantay tayo, mag-ingat tayo mabuti. Amen, Christian? Amen? Amen? At pagsumikap pa natin to make our marriage a fair proof yung ating pong marriage na. Tumayo po tayo lahat at tayo na lang.